Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, sa programa ng DZMM, in-interview si Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Matindi ang patutsada niya kay kay Bato de la Rosa. Sabi ni tinanong kasi tungkol sa ICC arrest warrant kung mayroon na nga ba. Kasi ito naman kasing si Montulfo nag-post sa kanyang Facebook account at sabi niya aarestuhin na daw. Actually, sabi niya nga aarestuhin ngayong araw. Ang tinutukoy niya nung nakarang araw. Aarestuhin na raw si Bato de la Rosa. At na daw, hawak na ng mga autoridad ang kopya ng warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Siyempre, nang nag-guest si Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla sa DZMM, tinanong siya, ano bang totoo sa balitang ito? Ngayon, sabi ni John Vic Remulla, wala pa. Sabi niya, siya na mismo daw. Ililinaw niya na. Siya na mismo magsasabi. Sa part ng gobyerno, wala pang opisina ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, departamento ng gobyerno ang nakakatanggap ng arrest warrant na yan galing sa ICC. Yun, sabi niya. Kaya kinukumpirma niya na wala pa talaga. Kaya lang ito yung kantsaw niya, ito yung patutsada kay Bato. Kaya lang daw nagtataka siya, bakit wala pa naman talaga? Bakit masyado ng takot na? Ang tinutukoy siyempre si Bato de la Rosa. Kaya grabe yung patutsada ni SILG John Vic Remulla. Sabi niya, yun nga ang hindi ko maintindihan Sabi niya, wala pa naman. Bakit takot na? Ano ang tawag doon? Ghost arrest. Ghost arrest daw. Kaya nagtawanan tuloy yung sila Ronald Llamas nagtawanan sila dun sa ni John Vic Remulla. Pero napipiko na rin si Attorney Israelito Torion dyan sa warrant of arrest na yan. Lalo na kay Montulfo. Sabi ni Israelito Torion, ngayon ko lang nalaman, ang appointed na palang tagapagsalita ng ICC ay si Montulfo. Napipiko na rin sila Torion. Pero ang kasi dyan, ang mali rin kasi dito kila Bato, para sana hindi sila nakakantsawa ng ganyan, huwag nilang ipakitang takot na. Kasi napipikon sila. Sasabihin nila hindi totoong takot na takot. Paano mo sasabihin hindi sila takot? Hindi nga nagpapakita si Bato de la Rosa. Ang dami ng trabahong nakasalang sa Senado. Lalo na nung panahon na pinag-usapan ng budget, hindi na nagpapakita si Bato. Kaya para sana hindi siya nakakantsawan, tulad yan, pinatututsadahan siya ni John Vic Remulla. At si Montulfo naman may halo ng aasar kay Bato at kila Torion para hindi sila sana naaasar at napapatutsadahan ng ganyan. Wag nang magtago si Bato. Wala pa naman Totoo naman yung sabi ni SILG John Vic Remulla. Bakit parang takot na? Wala pa naman. Kahit nga si Soljen Berberabe natatawa rin. Bakit kailangan ng mag-resort ng paghingi ng TRO sa Korte Suprema? Wala pa naman ang ICC arrest warrant. Hindi pa naman lumalabas. Hindi pa naman pinapadala officially sa gobyerno. So wala dapat ikatakot. Kaya lang takot na si Bato. Takot na si Bato. Ayan, pinatututsadahan tuloy siya. At sa akin ng breaking lagi. Breaking natin. Ano ba ang katotohanan? Sa mga bali-balitang, meron na raw na lumabas na ICC warrant. Ang ICC naman to, hindi ICI. Ng isang senador. Anong take mo dyan, Sek? Kinukumpirma ko Yan. nasa kaduluduluhan ng aking pagkaalam Yan.
ay wala pang warrant of arrest na pinapadala sa ating sa official sa Philippine government. Yan. Kaya yung mga natatakot sa mga ghost warrant. Ghost warrant eh. Wala pa naman talaga pero natatakot na eh, di ba? Sa ghost warrant, wala pa naman talaga. Yan. So calling on Ombudsman Boying Remulla. Narinig niyo ba yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla? Wala pang opisyal na warrant. Pero posibleng meron. Pero hindi pa lang dumarating. Kaya ginamit kong salitang opisyal. Opisyal. Kasi bilang membro ng kabinete, hindi na ako pwedeng magkalat ng chismis. Correct. Ito kasing 4 alas, puro chismis eh. Mga marites. Dapat 4 marites to eh. Correct. No? Kaya ayon dito sa mga marites, meron ng international warrant. Hindi lang nga opisyal. Yung nag-guest ang utol rito, Sek, si Ombudsman Boy Remulla, sabi nga, papakita, sabi ayaw namin tignan yan, di ba? Baka masama kami sa ganyan. Pero may napanood akong interview ni Ombudsman Boy Remulla. Tinanong siya ng isang mamamahayag. Sabi niya, kung tatakbo ba sa pagkapangulo ng kapatid mo, ikaw ba ay magre-resign? Sabi gano'n. Sabi niya, this is my dream job. Di ba? May gano'n. Tanungin na natin ang ating At saka constitutional body yun eh. Hindi naman officially bahagi ng gobyerno yun. Iba yun, ha? Sige. Iba yun, Pero ibang usapin kung may tatakbo. Ang gwapong pangulo nito. Sige, pangulo, sorry. Secretary. Yun naman kung kapatid, baka si Gilbert yun. Baka si Gilbert yun. Baka si Gilbert yun. Pogi rin yun. Okay rin, grabe rin. Hindi tatawagin pangit ni Guanzon yun. Correct. At saka, para lang klaro sa lahat. Yan. Sige. Wala ka, para sa klaro. Para lang. Si Ombudsman, hindi anak sa labas yun. Talagang buong kapatid ko yan. Sir, ano yan officially? Officially yan. Official, Isa lang pinanggalingan namin na si Pupunan, sila Pupunan, isa lang pinanggalingan namin. Ama, Yan. kamukha niya lang yung lolo ko. Kamukha ko ng tatay ko. Yan. At ang tatay ko ay best friend ni Sek dati. Sek, oo. Nag-organize sa labor sa Cavite yan. Correct. Nung narinig ang tatay ko pangalan niya, hinabol talaga yan. Kaya lahat ng organizer ko sa Cavite, pinauwi ko na. Alis na kayo dyan. Ang hilig ng si Erpat mo, ako nung dating reporter. Ang hilig magpakain niya ng talaba sa kanyang farm dati. Naku, sus, grabe. Pero sagutin mo yung tanong. Akala mo naiwas ka. Hindi pwede. Sagutin mo ang tanong. Tinanong rin sa akin ng isang araw yan. And babalik ako sa sinagot ng dating Governor Bongbong Marcos. Siya ay nasa Ilocos. Yung unang halal siyang governor. Tinanong siya na isang mamahayag. May plano ko bang magpresidente? Ang sabi niya, all governors want to be president. And those who deny are lying. But I'm not governor. Hindi nag-apply sa inyo. Hindi nag-apply sa akin yan. Pero maganda yung halimbawa niya. Ano? Si Bongbong Marcos. Na eventually naging presidente. Yun yung maganda ron. Ang tawag dyan ay subliminal. Huli mo ko ron. Ito, Sek, may comment dito from Edith. Sabi niya, ang pogi ni Sir John Vic crush ng bayan daw. Ba't wala nagsasabi sa atin na meron? Sino bang mga nagko-comment dyan? Sino nga ba? Sino ba yan? Palitan na lang natin pangalan. Sek Llama. Pogi. Yung muscles pa lang, nakita mo na kagad ang mga muscles talaga. Ano, go-workout ka ba, Sek? Nag-you continue to workout? Natural lang. Hindi nag-workout talaga ako. Kaya yung isang dating cabinet secretary nung nakaraang gobyerno, paborito siyang gupitan eh. Ang daming blind item dito. Yan ba yung lagi ko nababanggit na pangalan? Diretso naman. Hindi ko makalimutan yung Kaibigan ko naman talaga yun. Kaibigan ko talaga yun si Harry. Dating-dati pa. UP pa yan. Nag-scuba diving pa sa kasabay ko yun eh. Kasabay scuba diving talaga? Kasi UP Bisa nga pag-akyat yung ano niya, yung buhok niya papunta rito eh. Pagkatapos. Pero ang ganda na kwento niya sa akin. Nung college yun, activist na yan si Harry eh. Nung college, bata pa yan, 14 pa lang, first year college na yan eh. Sa sobrang talino. Nag-activist yan. Pinagmumuro niya si Aimee Marcos. So pinalis siya ng tita niya, pinadala sa Amerika para mag-aral kasi kala papatayin eh. So nag-aral siya sa Illinois. Hindi niya nagustuhan dahil di ko alam kung bakit. Lumipat siya ng eskwela sa Michigan. Sa University of Michigan. Dinala daw siya ng taxi diretso doon sa male dormitory. Pagpasok na raw, nagulat siya. Kasi lahat ng lalaki doon naglalakad, humatubad. Galing sa paliguan. Hindi kaya siya natuwa. Pagpasok, humatubad. Karga-karga niya yung maleta niya. Bigla bumagsak, sabi niya, I'm home. Ang tanong ko lang, Secretary. Ayun lang ha, wala akong sinasabi kundi sinabi niya, I'm home. Sa iyo, First hand to. First hand yun, sinabi niya talaga yun. ang tanong ko lang tungkol sa kaibigan nyo, Secretary. Anong itsura niya habang siya ay umaahon sa dagat?
No? Hindi. Parang nai-imagine ko yung itsura niya eh. No? Hindi, alam mo yung katawan ni Michael Phelps? Yeah, yung Michael Phelps. Swimmer. Champion swimmer. Hindi ganon. Hindi gano'n. No. Paring Alan, huwag ka nang bumalik. May pumalik na sa'yo rito. Bumalik na kay- Pwede sa 4 alas ito. Balik na sa German. Wala na. Wala ring German ka. Finish na. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.